Okay, so pag-usapan po natin ang number 2 sa pagka-vice presidente. Naungusan niya si Tulfo eh. Pucha, number 1 si Tulfo nung isang beses, head to head. Pero nung maramihan na, ang number 1 at number 2 si Bongo at saka itong taon na to. Mga Lods, Diyos ko naman, ayusin naman natin yung iboboto natin sa susunod na taon. Sa mga susunod na taon, lalo pong magugulo ang bansa natin kung ganyan po tayo. Anyway, i-analyze po natin to para po maintindihan natin ng ayos. Hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong babago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Cañas. Yes. I agree with you, Honorable President. Okay, so that is with a qualifier na tinatawag. Ano po ba yung ibig sabihin ng qualifier? Meaning to say, ang ina-admit niya lang is yung general idea. Hindi niya ina-admit na yung sinasabi nila Las Cañas ay totoo or hindi. Kung saan natin malalaman kung totoo or hindi yon, hindi na dito sa Pilipinas. Sa ICC na. Kasi nakakulong na doon yung matanda eh. Okay? So, it is a moot point para pag-usapan pa kung nagsasabi ng totoo or hindi ang etong si Robin Padilla. What is real right now is the collation, or wag collation, medyo malalim yung word na yun eh. Yung pagkaduktong-duktong ng storya na sinabi ni Rodrigo Duterte at saka ni Las Cañas at saka sa nangyari sa Pilipinas nung termino ni Pangulong Duterte. So yun na ang inaalam ng ICC kung dapat bang managot doon for crimes against humanity si Rodrigo Duterte at isa sa mga key witnesses nila doon ay si Las Cañas. Kung saan mo iimbestigahan si Las Cañas na sinungaling or hindi, ay hindi na dito sa impeachment court. Doon na yun sa ICC. Fact of the matter is na hanapan nila ng probable cause itong si Rodrigo Duterte. Baka totoo ang sinasabi ni Las Cañas. Kung gusto mo mag-abogado doon, Robin Padilla, pumunta ka sa ICC. Huwag dito at inuubos mo ang oras ng impeachment court para sa kabobohan mo, tol. Diyos ko Lord. Anyway, tuloy natin. Presiding officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yun? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, kapamahalan. Senator Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours family action. Yun. Napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na Hindi ba kung yan yung basihan mo, yung nag-iiba-iba ng testimony, hindi ba ang una mong dapat dadalihin dyan is yung mga kaibigan mo? Halimbawa, si Bato de la Rosa. How many times has Bato de la Rosa said in his interview, nasusunod siya kay Tatay Digong? Marami! Diba? ICC, yan. Kung huhulihin siya, sasama siya. Susundan niya si Tatay Digong para maalagaan niya. Nasaan siya ngayon? Hindi ba nagtatago? Nakaka-disappoint po mga Lods na kayo po ay niloloko ng harapan. Harap-harapan eh. 'Di ba? Maganda yung pananalita pero sa likod pangit yung sinasabi. Hindi niyo po ba nahahalata na yung mga kasama niya, napaka-applicable niyan? Ilang beses na sinabi ni Rodrigo Duterte na magsasign siya ng bank waiver. 'Di ba? Nung hinahamon siya ni Trillanes, pumirma ba? Hindi po ba hindi? Malabo eh. Malabo pa sa blurred. Tuloy. higing aming mga witness ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, Yan na.
Pwede po. Ito na yung best part nito eh. Kasi nakakatawa talaga siya. Ulit. Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito sila Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong. Ngayon po, ipapaintindi ko lang po sa inyo ha. Pag may kaso po kayo, hindi po yan otomatiko na kayo na po ay kriminal. Meron lang po kayong kaso. Now, depende po kung nasa ang level ng kaso yan. Halimbawa, pinail pa lang sa prosecutor, respondent pa lang kayo nun. Tatanungin pa lang kung bakit mo ginawa itong inaakusa sa inyo ng tao. Di pa rin kayo kriminal nun. Halimbawa, natalo kayo sa prosecutor level, umakyat yung kaso nyo, indicted na po kayo nun. Accused na ang tawag sa inyo nun. Pero, hindi pa rin po kayo kriminal. Kasi bago po kayo naging kriminal, kailangan po muna ay meron kayong conviction na tinatawag. Ngayon, we will admit na si Attorney Lotok at saka si Kalilong ay meron pong mga kaso. Totoo po 'yun. Meron po silang mga kaso, pero hindi otomatiko na sila ay mga kriminal. Okay, may kaso lang sila. Pero truth be told, nung tinanong si Lotok niton, siya rin yung nagtanong eh. Wala pa lang kaso, wala pang naifa-file. Pero ganun talaga eh. Ganun talaga sa mundo nila eh. Yung kasuhan, normal na normal yun. Ang question dito, convicted ba? Yun po yun. So, halimbawa, si Kibuloy. Ilagay natin example. Si Kibuloy ba ay kriminal na agad? Hindi pa po. No, bail lang talaga yung kanyang kaso, pero hindi pa rin siya convicted. Okay? Malaya po siyang makakatakbo kasi pagka wala pa siya nung tinatawag na yung sa moral 32, ibig sabihin pwede pa siyang tumakbo. Hindi nga lang siya makakalabas ng bilangguan. Ang point po doon, mga lods, is hindi po porke may kaso ka, masamang tao ka na. Or dili kaya ay kriminal ka. Doon na lang natin nilagay, hindi pa. Anong sinasabi mo? Ang masakit dito kasi, mga lods, number 1 senator to noong 2022. Ngayon, number 2 sa pagka-vice presidente. Napakasakit po nun. Kasi siya po ay mambabatas at nakasuhan na siya. Nakulong na nga siya, hindi pa rin niya alam yung proseso. Alam naman niya siguro yun. Na kapag may kaso ang isang tao, hindi pa yun final. Dumadaan pa rin yan sa due process. Gusto niya, ang point kasi ni Robin Padilla dito, gusto niyang i-discredit yung mga witnesses, si Matibag, yung mga NBI agents. Kaso ang bobo po kasi nung pagkakasabi, walang utak. Pucha, mas may utak pa yung inutak kung alam niyo yung pagkain na yun. Nagugutom tuloy ako. Na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede mo bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po aming mga mahal na kaibigan Ulit. sa prosecution Sabi niya ganon, ng 32 million na tao. Ito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. pause. Okay, 32 million katao, pero kasama niya si Bongbong Marcos doon. Ang sinasabi mo ba, yung 32 million na yon ay kay Sara Duterte lang? Hindi ako naniniwala doon. Hindi talaga. Kung ikaw ay may konting utak, konti lang, alam mo, nakalahati nun kay Bongbong Marcos. Sikat si Bongbong Marcos during that time.
Sikat siya nun. So why is it na parang ang system natin dito, yung buong 32 million na yon ay kay Sara Duterte lang lahat. Ngayon, kayo po na nakikinig sa akin ngayon. Kung kayo ay maka-Marcos, papayag ba kayo na itong tao na to sabihin na 32 million na yon lahat kay Sara Duterte? Baka naman pwede mong bigyan ng 40% man lang doon si Marcos. Dapat nga 50-50 16 million bigay na natin. Sila na yung sikat. O sa inyo na yung 20 million, sa kay Marcos na yung 12 million. Hindi ako naniniwala na 32 million lahat kay Sara Duterte. Malaking kalokohan po yan. Malaking kalokohan po yan. Ang totoo niyan, most likely the case, 50-50 yan. Ngayon lang naman sumadsan si Marcos dahil sa mga propaganda nitong mga tao na to Totoo. Totoo yan. Tignan niyo po. The greatest president ba si Pangulong Marcos? Hindi po. Hindi. May mga kakulangan siya. Pero, hindi siya yung worst. May mas worst pa. Robin, kilala mo naman kung sino yun. Nakaka-disappoint kasi yan po yung naratibong binebenta nila Miski yung matalino nilang lead prosecutor, yan 32 million na yan parati kong naririnig. Hindi naman lahat yon kay Sara Duterte, ba't inaangking nyo? May mga maka-Marcos dyan. Totoo. Kalokohan yon lahat ng 32 million sa inyo. Kaya nga, unity team yung tawag dyan Bumoto kay Marcos kasi bumoto kay Duterte kasi bumoto kay Marcos and vice versa. Huwag niyong angkinin lahat. Di sa inyo yan. Tuloy. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin natin mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso. Nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amenda. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the Lotto. prosecution witnesses. Exactly. Yun nga At saka kung meron man, hindi man final conviction in-explain na yan ni Luis Troy. Ito yung maganda Ito na. Inyong sagot sana. Is punishable by more than Pag kayo ang magpabor, Ito na. pag kayo ang magpabor sa inyo, Putulin muna natin kasi gusto ko munang mamaya ko na itutuloy yung kabila. Kasi may mga tumatawag sa akin Abang balik po tayo sa akin para single debunk lang to. Masaya to. Yung kalahati, di ba? Pero pag namnamin nyo po muna, totoo po ba na yung 30 million lahat kay Sara Duterte? Ang sagot po doon, hindi. Kalahati nun kay Marcos. Unfortunately or fortunately. Kaya po kayong mga maka-Marcos kayo, huwag kayong bibitaw. Lumaban kayo dito sa mga hinayupak na to. Kasi po hindi naman ako maka-Marcos. Pero ayokong bumagsak yung gobyerno. Pag bumagsak ang gobyerno, pagsak tayo lahat. Sige, mamaya na. Mamaya na po. Balik po kayo rito sa channel. Gaya mga lad.